lang ang pasasalamat sa salita at sa kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin. So, let me start po. So, siguro isa na lang tayo since may time pa naman tayo. So, I thank the Lord sa protection, sa kabutihan niya sa ating buhay. Una dito yung kaligtasan niya sa atin, sa ating mga trabaho. As what I always pray sa pagpasok pa lang ng opisina, nagdadasal talaga kami, may yung protection talaga yung laging nandun. And pagdating ng opisina, you have to pray din talaga. Yung opisina mo, ipag-pray mo na there's no enemy will prosper, will attack you. Review mo lahat ng mga ng mga kaaway na sa araw mo. And let's always pray sa ating araw na maging productive, na meron tayong ma-reach out, maipahayag yung salita ng Diyos. And I thank the Lord din sa trabaho na pinagkaloob niya. So such talaga na kung naisip ko dati nung nag-start pa ako dito sa may Alcos dati, I started bago pa ako mag-join ng dating hotel. So 2 months siguro, 3 months lang ako doon. Ay 2 months lang ako. So sabi ko, grabe yung nung nagta-travel ako from dito sa Riga to Alcos, Riga to Alsafa pa metro, tapos bus from Alsafa to it take 1.5 hours din to reach the office. Tapos pagdating doon, napaka-toxic ng place. Sabi ko, talagang napakabuti ni Lord kasi hindi niya hinayaan na manatili ako doon kasi may ibang lahi yung mga, as in 100% mga letter P yung mga nagtatrabaho doon. Sabi ko, ang galing talaga ni Lord kasi everything sa plano niya naka-align talaga, na hindi niya hayaan na manatili ako doon sa place na yun na puro mura yung naririnig ko, puro negative. Yung parang pag-uwi ko ng bahay, exhausted ka na, hindi ka napagod sa trabaho, pero napagod ka sa mga katrabaho mo. Ganyan yung naramdaman ko dati. So, I thank the Lord na grabe, sabi ko, yung niya, yung protection niya sa atin, na inalign talaga yung naka-design talaga ito para sa anak ko. Dapat maayos yung pathway niya. Siyempre, dadaanan natin yung mga to test our faith, to test din kung hanggang saan talaga tayo kakapit sa sitwasyon na yun. So, nung nakaalis ako dun sa company na yun, and I started hanggang sa nag-start ako dito sa dating hotel din, bago ako dyan sa bagong hotel. Everything went so smooth. Hanggang sa nakalipat na rin ako dito sa Avenue Hotel, na everything went so smooth, na pinagpipray din talaga natin na mas mapalapit tayo sa church, sa lahat, sa bahay, and everything. Kanina nga, kahapon nga na nagising ako, oras na pasok ko sa ito na naman, nagising na naman ng 8:30. Thank the Lord kasi sobrang lapit lang, hindi pa rin na late. Kaya thank God. Tapos alam yung may mga ginagamit talaga si Lord. I believe in that, na sa isang place meron talagang it's either na may gagamitin si Lord sa'yo, or you will be the channel of blessings to other. Ikaw yung makakapag-share ng word sa katrabaho mo, or it's either na pag ikaw naman yung na-down, meron ding magre-reach out sa'yo, may ko-comfort sa'yo with the word of God. Ewan ko kung ako lang. At every time na nakakapunta ko sa isang lugar na or sa isang company, na syempre hindi naman lahat ng panahon is malakas tayo. Pero yun nga, lagi nating pinagpipray na lagi tayong patatagin ni Lord in every situation. So I thank the Lord dito sa sitwasyon na to, na ginamit talaga ako ni Lord to reach out din, yung makapag-share ng word of God. In a simple lang siya, na hindi talaga inaasahan na sa sitwasyon na yun is makakapag-share ka kaagad ng word. So mayroon talagang mga pagkakataon. I thank the Lord sa sa knowledge niya, sa wisdom na pinagkakaloob niya sa atin, lalong-lalo na din sa protection. So yun yung pinagpapasalamat ko, that I praise the Lord sa pag-aalay ng ating buhay from scratch to the right one. Di man natin mararamdaman ngayon na right talaga, pero Lord is planning everything in smooth. Pero hindi talaga natin hindi naman pinangako ni Lord yung magandang buhay. Sabi nga, diba, in this world
will find troubles, but take heart, I overcome the world. Ganun ang pagkasabi niya. So I praise the Lord for His goodness sa ating mga buhay. Glory to God. Anyone pa po? Sis Paula. Si brother. Ako naman po, nagpapasalamat ako kay Lord sa moment na to na nabigyan kami ng chance na makapag-join. Hindi man kami nakaka-join ng gabing Bible study, but at least ito yung morning kasi ito yung may offer namin dahil nagigising kayo mas maaga and maaga rin kami tutulong. So, ito yung pinapasalamat ko na sabi ko nga kailan ba ulit may dawn watch kasi hindi kayo makakasama para malang at least may isang gawain ni Lord na maka-attend kami. So, ayun po. And sa pag-sustain niya every day sa akin, sa pamilya ko, and sa strength na hindi lang physically but emotionally and mentally na malayo ka sa family mo, sa ano mo, but still ano ka ba? Nasa tamang kung ano pa, mind, ano. So, yun, pinapasalamat ko yun, and for a longest time din na wala church, na wala kami since yung pandemic. So yun din, sabi ko parang iba yung feeling talaga pagka kahit na parang okay naman yung work, okay naman na, iba, may kulang. So napaka-importante talaga ng fellowship, ng church, ng may guidance. Hindi man ako Bible reader talaga. But of course, I'm praying na madirect ako ulit into reading the Bible rather than yung mga books na binabasa ko. Kasi nababasa ko ng ibang books, bakit hindi ang Biblia? So, yung pinag-pray ko din yun. So, ayun po, yun, every minute, every second of the day, pinapasalamatan ko yun at tinataas ko lahat sa Panginoon. Si brother na. Hi. Please speak to you. Thank you so much. I have so much pain for you. God bless you, sister. God bless you, sister. Thank you. Hindi ko alam na siguro din Sige na. Kuya Ruben. Si brother. Na-stuck ni brother. Hindi po binamalis always ako nagpapasalamat sa everyday sa ganito sa pag-isip natin ng umaga. Nakashare kami, nakasabay kami dito. Yun nga, binigyan talaga tayo ng oras nakasama. Always sa pag-gising, sa mga biyayang ibinigay ni Lord always, and sa paggabay lalo na sa mga gawain namin. Then andyan siya patuloy sa pagbigay ng biyaya kahit mahirap yung buhay na. Sige. Kaya mo yan, Cory. Andyan siya always. Yun nga, binigyan ako ng siguro yung nagkaroon ako ng ngayon sa mga galatian. Karamdaman. Thank you. Yan, sa mga prayer, salamat na yung okay ako. Thank you din sa kahit malayo ko sa pamilya ko, nakakausap ko sila, maayos din yung naging sitwasyon. Basta salamat. Thank you. Sister Joy. Sa amin naman, papasalamat din kami kay Lord. Talagang hindi ganun kadali ang buhay. Our Father, who art in heaven, hallowed be
thy will be done.